kung kayo is merong skill set other than healthcare, medyo mag-iisip-isip na kayo guys, kasi yun nga, ang BC po ay hindi tatanggap, no, ng mga ibang skill set other than healthcare sector. Ganda ng mga puno talaga dito. Tingnan mo yung twin na yan, no? Napakaganda ng pagkakashape niya. Ang lalaki ng mga puno. Yan. Hello guys, Nardino TV here, and we are back with another video. So ako na naman ulit guys. Samahan nyo na naman ako sa ating biyahe. Magkwentuhan tayo habang tayo ay nagda-drive. Kasama ang napakagandang weather ngayon dito sa British Columbia, Vancouver, Canada. Ito nyo naman, no? Parang 4 days na straight na yata na napakaganda ng weather namin. Ganitong weather, no? So, and based sa forecast, tuloy-tuloy yan hanggang Sabado this week, no? Tapos maulan na ulit ng Linggo. Ayan. And that is a good thing kasi papunta tayo ng very long weekend, no guys? Kasi yun nga, Holy Week, no? So walang pasok ng Friday and the following Monday. So parang 4 days kaming walang pasok. Ang sarap, di ba? Kaya din good thing na nakisama din ng weather guys, kasi nga as per the forecast hanggang Sabado po ang napakagandang weather katulad nito, no. Sana nga talaga, no, at hindi fake news, di ba? We will see, no? Yan. So napakaganda kasi talaga dito sa British Columbia guys, no? Talagang ang dami mong pwedeng gawin, lalo na kapag yung ganitong mga season, no? Hanggang fall yan. Ang sarap lumabas, di ba? Ang sarap pumunta sa mga lake. Yan. So soon guys, pag medyo pag-adjust na tayo talaga, pupunta na ulit tayo sa mga lakes, mga ganyan, no? Para naman maiba yung view, tapos maipakita ko rin sa inyo guys yung ibang ganda pa dito sa British Columbia. Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon guys is related po dito sa BC, dito sa British Columbia, kasi meron akong nabasang news kanina related po sa PNP or do sa Provincial Nominee Program po, specifically dito sa British Columbia, no? Kung matatandaan nyo guys, binawasan po yung quota, no? Or yung pwede lang i-nominate ng lahat ng mga provinces, no? Nakat po yun sa half, no? So parang ang British Columbia guys, kung di ako nagkakamali, from 11,000 naging parang mga 7,000 something na lang, no? So, and it goes to doon sa 10 provinces po dito sa Canada. Ganun ang nangyari guys. Talagang binawasan talaga nila yung mga pwedeng i-nominate. Para guys, sa mga hindi nakakaalam ano ang PNP or yung Provincial Nominee Program, meron tayong video nan guys, panoorin nyo. Pero ang ibig lang sabihin nun guys is ino-nominate kayo ng isang province depende sa inyong skill set, di ba? And kapag nakakuha kayo ng nomination, halimbawa dito sa British Columbia, pwede nyong isama yon sa inyong application ng express entry at makakakuha kayo ng instant 600 points. Kaya guys, napakalaki nun. At kung ako ang tatanungin guys, yan yung maia-advise ko talaga sa inyo kung kayo ay nangangarap na pumunta dito sa Canada. I-target nyo guys yung mga PNP program po ng mga iba't ibang mga province
depende guys sa mga capabilities nyo, 'di ba? Halimbawa ko ay nasa IT, 'di ba? Meron pong program ang mga provinces na nagno-nominate ng mga employee na nagtatrabaho or yung may mga skill set regarding po sa information technology. Kaya mga ganyan, no? At iba't iba pang mga trabaho. Kasi nga guys, nakadepende yon, no, sa mga pagkukulang ng isang province sa kanilang workforce, no. Merong mga province na nangangailangan sa healthcare, 'di ba, sa food sector, yung mga ganyan. So magkakaiba guys, kaya kailangan nyo tignan yung specific website po ng mga provinces dito sa Canada. Yan. So going back doon sa news guys, is kinda bad news, no? Kasi ang sabi doon sa news, parang wala na silang ibang tatanggapin na nomination, no? Doon sa mga ibang sector. Kasi ang focus nila ngayon guys is sa healthcare, no? So parang mag-aalat sila ng 1,100 na nomination specifically guys doon sa mga nasa healthcare sector, mga doctor, nurses, 'di ba? And everything related po sa healthcare. Yan. So kung kayo ay ang target nyo is pumunta dito sa British Columbia at gamitin yung mga PNP program nila, tignan yung mabuti guys. Pero as per the news, yun nga guys, hindi sila tatanggap ng ibang mga skill set other than healthcare. Ayan. Tapos guys, yung ibang nomination na matitira, gagamitin nila guys no, sa mga existing application or siguro meron sila mga backlogs, yung mga ganyan. So doon daw nila yon gagamitin. Pero ang main focus talaga guys is healthcare. Yan. So, it's kinda good news siguro dun sa mga nasa healthcare sector. Pero, yung 1,100 guys, napakadaling punuin yan, no? So, hindi ko alam kung paano sila tatanggap based doon sa matrix siguro or sa criteria. Hindi ko alam guys. Pero, yun nga. Kung kayo is merong skill set other than healthcare, medyo mag-iisip-isip na kayo guys, kasi yun nga, ang BC po ay hindi tatanggap, no, ng mga ibang skill set other than healthcare sector. Ayan. So, well, meron pa namang 10 or 9 provinces guys na pwede nyo pang tignan. Kaya guys, napaka-importante ng research po talaga, no? Kailangan yung tignan yung mga available PNP program ng iba't ibang mga province at kung saan kayo pasok, 'di ba? Kaya guys, kung ako din ang tatanungin nyo, no, mas okay din na meron kayong expert na kasama or expert talaga na nag-a-advise sa inyo, kasi hindi na katulad nung panahon namin nung nag-a-apply kami guys, na napaka straightforward lang, na talagang pwede kang mag-DIY on your own, no? Ngayon naman, pwede pa rin naman guys, pero sa dami nga ng mga changes ngayon, sa dami ng kailangan mong intindihin na pathway, mas maganda na merong kaagad na kausap or yung mga consultant and experts na mag-a-advise din talaga sa'yo. But again, nakadepende yan sa inyo guys, no? So hindi ko naman na sinabi na kumuha kayo ng expert and 100% mapi-PR kayo dito or makakapunta kayo dito sa Canada. Hindi po ganun guys. Ang sa akin lang is, para sa akin, kung ako ang mag-a-apply, mas gusto ko na merong isang expert na tumitingin ng mga papers na isasubmit ko or yung mga requirements na kailangan ko on a specific pathway, kasi nga hindi naman ako doon expert, 'di ba? So nakadepende pa rin sa inyo guys, no? But whether DIY or consultant, meron pong chance talaga na makapunta dito sa Canada. Yan. So that is another, for me, a bad news, lalo na guys no, sa mga nangangarap
pumunta dito sa BC via PNP kasi nga nalimit lang guys sa iisang sector yung pwede ngayong ma-nominate, no? And and good news on the other side naman kasi nakikita talaga natin dito, hindi lang po sa British Columbia, no guys, na yung pangangailangan po sa healthcare talaga namang malaki, no? So syempre ang natutuwa rin ako kasi nga knowing na madadagdagan yung workforce sa ganyang sector, kami na mga PR dito or and yung mga citizen na nandito is yan yung mga magbe-benefit in the long run, no? Kasi nga kami yung makakatanggap ng mga services nung mga pagkukulang sa healthcare. Yan. So, to sum it up, guys, kailangan nyo talagang mag-research. Kailangan yung tignan kung saan talaga kayo pasok or based on your profile, saang pathway pa kayo pwedeng pumunta. Kasi yung mga changes ngayon guys, sobrang bilis. Wala siyang hint. Bigla na lang silang maglalabas ng mga rules or mga changes, 'di ba? Kaya dapat talaga meron kang multiple plans, no? Para sa iyong Canadian dream, or else i-stuck ka talaga guys, no? Kasi let's say kung ang napaghandaan mo lang talaga is busy lang, di ba? Tulad niyan, kumbaga hindi na sila tatanggap muna ng ibang mga skill set, di ba? So at least kung meron ka pang ibang mga province in mind or yung na pagplanuhan mo, at least meron ka pang ibang pupuntahan, di ba? Ayan. So, and also guys, yung talagang timing, no? Napaka-importante ng timing, guys, no? Tsaka pag meron kayong nakitang opportunity, guys, grab nyo agad kasi nga hindi natin alam kung kailan siya magko-close, kailan siya magbabago, 'di ba? Ayan. So dapat laging ready lahat ng documentation nyo at saka lagi kayong equipped with new changes, with new policies, yung mga ganyan, no? Para talagang pag nagkaroon agad ng opportunity and chances sa kahit anong pathway, ready kayo guys to submit, 'di ba? Ayan. So, yan yung ating bad news and kinda good news din sa iba. Alright? So, guys, kung meron kayong mga questions regarding dito sa Buhay Canada or yung sa BC, sa British Columbia, guys, mag-comment lang kayo guys or i-PM nyo ako dun sa ating Facebook page, guys. So, I am very active on that side. So, kung meron kayong mga questions, just let me know. Okay? So, thank you again guys for watching and see you again on my next video. Peace!